Again mga ka-TechRam and of course sa mga supporters si Kuya SMB Vlog, ngayon ating pag-uusapan mga ka-idol, may karapatan ba manumbat si Dave Manalastas sa kay Tatay Tikram and family. Kasi alam naman natin mga ka-idol noon nakilala ni Tatay Tikram si Dave Manalastas sa palengke, kung saan nagbubuhat si Dave Manalastas nung bata pa siya para lang siya makapera dahil sa hirap ng buhay. Ngayon mga ka-idol, na alam naman natin na malaking naitulong ni Tatay Tikram kay Dave Manalastas para makatulong si Tatay Tikram kay Dave Manalastas. Sinasama niya ito sa pagpa-vlog. Sa kalaunan, iniiba na pala. Binibigyan ng kahulugan ni Dave Manalastas. Hindi ko alam, hindi natin alam kung saan siya kumukuha ng hugot. Bakit naiisip niya yun? Dahil sa kanyang napapaligid? Dahil sa kanyang mga advisor? Sa nakakapaligid kay Dave Manalastas? Bakit nasabi niya yun? Kasi nang napanood ko regarding po doon sa yung sinasabi lang paninira ni Dave Manalastas sa kanyang interview sa isang channel, na sinasabi niya doon na ginagamit lang siya sa pagko-content to earn money. Papasok na doon yung yung panunumbat. Okay? Parang sinusumbatan na ni Dave Manalastas. Actually, parang ano lang to cycle ng problema ng isang pamilya. Pamilya ng isang anak, kung ano ang mga nasasabi ng anak sa magulang, yun ang nangyayari, yun ang cycle ngayon. Tapos si Tatay Tikram naman may sinasabi against kay Dave Manalastas. Okay? Actually, hindi naman masama yung sa aking napapansin sa aking observation both kay Tatay Tikram and Dave Manalastas is nagawa lang yun kasi sabi ni Dave na nanakit si Tatay Tikram. Well, so alam naman natin bata pa po. Okay? Si Dave Manalastas noon. So alam naman natin na siguro na si Tatay Tikram is gumagawa lang siya ng way para may matutunan ng lesson si Dave Manalastas. So yun po ang ating dapat malaman mga Tatay Tikram supporters, SMB supporters regarding po these issues. Kasi parang against na ayaw ni Dave Manalastas yung mga dahilan kung bakit umalis siya sa poder ni Tatay Tikram. Sinabi sa during his interview na nanakit. Kapag hindi daw gusto ni Tatay Tikram, pinapagalitan siya. Hinahampas siya ng kung ano man. Okay? So ganun po mga ka-idol. So ang point dito ni Kuya SMB, sa aking napapansin dito sa mga paliwanag ni Dave Manalastas, parang may nakukuhaan siya ng idea regarding this issue. Okay? Kasi ang nangyayari po dito mga Tatay Tikram, parang nanunumbat na si Dave Manalastas. Kasi ang point na doon, the big point doon niya is nakakapira naman sila because of me. Because dahil ginagamit nila ako sa pagko-content. Ayun ang kanyang mga dinadahilan. Why na yun din daw ang dahilan kung bakit galit ang Tikram family is because sumisikat ang Tikram, it's because of him. Yun ang kanyang pag-iintindi. Okay? So why na nag-try siya siguro umalis kung ano bang pagkakaiba na nagko-content si Tatay Tikram na wala na si Dave Manalastas, na magko-content si Dave Manalastas na walang si Tatay Tikram. Kasi ang nangyayari, nakakuha ng supporters si Dave Manalastas. Okay? So alam naman natin na sana ang iniisip na lang ni Dave Manalastas is
magpasalamat na lang siguro. Sana yun ang kanyang iniisip, kasi iniisip ko rin na medyo bata pa rin si Dave Manalastas, hindi pa masyado maisip ng ganitong way. Okay, he's already 18 years old. So sana ay naisip niya yung taong nakatulong sa kanya, taong malaking ambag na maging tao siya. Kaya dahil kung para sa nangyari sa buhay ni Dave Manalastas, si Tatay Tekram ang naging tulay, si Tatay Tekram ang naging daan paano maging tao, maging normal na tao, paano maging respetuhin ng tao, siya lahat. So sa buong kwento, Tatay Tekram ang malaking naitulong kay Dave Manalastas. Because of Tatay Tekram, naging Dave Manalastas siya dito sa social media. Again mga ka-idol, this is my opinion, reaction sa aking napapansin, sa aking natatanaw, kasi napanood ko both side, yung kanilang mga saloobin na na-share nila dito sa publiko. Mga ka-idol, ang point lang ni Tatay Tekram na mabigyan ng lesson, kasi bata pa si Dave, leksyon, kahit paano may matutunan si Dave Manalastas. Kasi ang nakapansin ko, ginagawa lang ni Tatay Tekram, obligasyon as a dad, as a father of Dave Manalastas. So nagkaroon ng conflict between the father and the son. Kasi ang kung paano ko napapansin kay Tatay Tekram, paano siya magbitiw ng salita, nandun pa rin yung pagmamahal niya kay Dave, dahil itinuring ni Tatay Tekram si Dave as a son. Okay? So hindi ko rin alam kung yun din ang turing ni Dave kay Tatay Tekram as a father. Kasi sa napapansin ko, napamahal na si Tatay Tekram kay Dave Manalastas bilang isang tunay niyang anak. Kasi alam naman natin na matagal ang kanilang pinagsamahan. Nagkaroon ng sariling isip si Dave sa normal na pag-iisip, the age of 18. So alam naman natin na maliit pa si Dave Manalastas nang inuha niya ito. At sinabay-sabay rin niya sa kanyang pagbablog. Ganun po dun mga ka-idol, mga ka-Tekram. Sana I wish na magkaayos po ang lahat. Magkaayos si Tatay Tekram between and of course si Dave Manalastas. Sa papansin ko kay Tatay Tekram, ginagawa lang niya ang best para makatulong sa ibang tao. Ginagawa lang niya yon siguro dahil po sa maturuan ng leksyon, no, ang mga pagkakamali ni Dave Manalastas noon. Why na ina-recall ni Dave Manalastas ngayon during sa kanyang interview yung mga not good na nagawa ni Tatay Tekram sa kanya, na nabigyan ng masamang kahulugan ng ibang supporters. Yung pong nangyayari ngayon, medyo nagka-struggle na yung issues na nangyayari between the Dave Manalastas and between the Tatay Tekram. Yun po lang po mga ka-idol ang ating talakayan ngayong hapon. Maraming salamat sa mga hindi pa po nakasubscribe. Please don't forget to subscribe this channel, Kuya SMB. And of course, sa mga bagong nanonood sa akin, maraming salamat. Hanggang sa muli, God bless po sa inyo.